Sa unang eksena ay makikita si Battlesai o Kenshin Himura, sa isang lugar, na banihag ng Tsushima family. Ilang oras na siyang tino-torture, ng mga ito. Isa sa mga samurai, ang lumapit sa kanya, at ginamit ni Kenshin ang pagkakataon na ito, para kagatin ang tainga, ng samurai at labanan ang mga bumihag sa kanya. Pagkatapos ay ginaya niya si Zoro, at ginamit niya ang kanyang bunganga, para gamitin amang isang espada. Kahit na may handicap, ay nagawa pere ni Kenshin, na isa-isa paslangin, ang mga kalaban. Nang makawala siya sa pagkakatali, kaya mas matindi, ang panganib niyang dala. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang Shinsengumi, na pinamumunuan ni Hajime Saito. Para imbestigahan ang massacre na nangyari. Wala siyang duda na kagagawan ito, ng mga rebelde. Dahil ang Tsushima family, ay kakampi ng gobyerno. Inabangan naman ni Kenshin, ang mga samurai na taga-suporta rin, ng gobyerno. Pagkatapos ay sinugod niya ang mga ito, at walang kaihirap-hirap na pinagpapaslang. Kahit sugatan ay biglang bumangon ang isa sa mga samurai, na si Kiyosato, para labanan si Kenshin, agad siyang hiniwa at pinabagsak ni Kenshin, ngunit pinipilit pere niyang bumangon, ayaw niyang sumuko, dahil meron siyang minamahal na fiancé, at malapit na silang ikasal. Kinabukasan ay nakita niyang umiiyak ang fiancé ni Kiyosato, ngunit hindi niya nakita ang mukha nito. Sa parehong araw, ay nagpunta si Kenshin sa sekretong pahingaan, at kainan ng mga kasapi niyang rebelde. Pagkatapos ay nag-report siya, sa kanilang leader na si Kogoro, at sinabing naging successful, ang mission niya. Natuwa naman si Kogoro, at sinabing mag-ingat na lang sa Shinsengumi, lalo na't palakas sila ng palakas. Nang umalis si Kenshin, ay naalala ni Kogoro, ang nakaraan, kung saan nagre-recruit pa sila, ng mga kasapi na gustong kalabanan, ang gobyerno, makikitang maraming gustong sumali, sa kanilang pagre-rebelde. Kasama na si Kenshin, na minaliit ng isa, na gustong sumali. Hinamon niya ito sa isang laban, ngunit tumanggi si Kenshin. Binigyan ni Shinsaku ng espada si Kenshin, at sinabihan ang dalawa na maglaban. Napahiya ang mayabang na lalaki, at namangha naman si Shinsaku, sa ipinakitang teknik ni Kenshin. Namangha rin si Kogoro kay Kenshin, at simula noon ay naging interesado na siya, kay Kenshin. Madalas niyang binibigyan si Kenshin, ng assassination mission at matagumpay naman niyang nagagawa lahat. Gayunpaman nagtataka si Kogoro kung bakit. Sa dami-dami ng pinaslang ni Kenshin, ay tila ba meron peren, natitirang kabutihan sa kanyang puso. Habang umiinom siya ay naalala niya si Kiyosato, at tila ba nakakaramdam na siya ng konsensya sa kanyang ginawa. Nang maisip niya na meron itong naiwang mahal sa buhay. Biglang may dumating na isang magandang babae na nagngangalang Tomoe. Umupo siya sa isang lamesa na malapit kay Kenshin. Hindi nagtagal ay lumapit ang dalawang lasing na kalalakihan at inalok si Tomo nang alam niyo na. Narindi si Kenshin, sa ingay ng dalawa at sinabihan sila na lumabas na sa lugar, hindi niya alam na nabad trip ang dalawa at anabangan siya sa labas, para patayin. Nararamdaman ni Kenshin, ang presensya ng isang assassin at sinabihan ang dalawa na umalis. Biglang sumulpot ang assassin, na si Murakami at mabilisang pinaslang ang dalawa. Mabilis na napaslang ni Kenshin si Murakami, nang hinugot niya ang kanyang espada ay hindi niya napansin na nasa paligid lang pala si Tomoe at nasaksihan ang buong pangyayari. Naligo siya sa dugo at nahimatay dahil dito. Napilitan si Kenshin na dalhin siya sa sekretong pahingahan. Kinabukasan nakita niya si Tomoe na tumutulong na sa mga gawain sa lugar. Nagkita ang dalawa at sa wakas nalaman niya ang pangalan ng babae. Sinabi ni Kenshin na bumalik na siya sa kanyang bahay dahil delikado ang lugar na ito. Ngunit tumanggi si Tomoe at sinabing wala na siyang bahay o pamilya na babalikan. Maya-maya ay nag-usap ang dalawa at tinanong sa kanya kung kaya ba niyang patayin siya ni Kenshin, kung sakaling bunutan siya nito ng espada. Hindi nakasagot si Kenshin sa kakaibang tanong na ito. Kinagabihan nakarating na kay Kogoro, ang tungkol sa assassination attempt ni Murakami kay Kenshin. Dahil dito ay nagsuspecha siya na baka may traitor o espiya sa kanilang grupo. Si Kenshin naman ay sinimulan na kanyang bagong assassination mission, para paslangin ang iba pang taga-suporta ng Shugoni. Habang isinusulat naman ni Tomoe sa kanyang diary ang mga nangyayari sa kanyang buhay araw-araw. Isang gabi naabutan ni Tomoe si Kenshin na hinuhugasan ng dugo sa kanyang mga kamay. Nilapitan niya si Kenshin at binigyan niya ng towel. Sa gabi-gabing paglabas niya para sa kanyang mission ay napalapit na si Tomoe kay Kenshin. Lumipas pa ang maraming araw ay mas lalong naging close si Tomoe kay Kenshin. Kaya naman pinagsuspetsahan siya ni Kogoro at pinaimbestigahan kung siya ba ang espiya, ngunit wala naman silang nakalap na ebidensya. Sa parehong araw ibinigay naman ni Arai Shako ang isang espada at para daw ito kay Kenshin. Kinabukasan ay nagpasama si Tomoe kay Kenshin sa isang nagaganap na fiesta.
Nang makita ang kasiyahan ng mga tao ay tinanong ni Tomoe si Kenshin kung sulit ba ang pagkitil niya ng mga buhay para sa mga rebelde. Ang pagkakaroon ng payapa at maunlad na buhay ang mga tao sa Japan. Samantala nahuli ng Shinsengumi ang isang miyembro ng mga rebelde. Dumating si Saito at napag-alaman nila mula sa nabihag ang plano ng mga rebelde na sunugin ang palasyo at dakipin ang emperor ng Japan. Dahil dito agad nilang sinimulan ang operation para hulihin o patayin ang lahat ng mga rebelde. Habang naglalakad ay nilapitan si Kenshin ni Azuka at sinabing alam na ng Shinsengumi ang kanilang plano, at kasalukuyang na nilang linusob ang pinagtataguan ng mga rebelde. Tumakbo si Kenshin para tulungan ang kanyang mga kasapi laban sa Shinsengumi. Ang mga Shinsengumi naman ay nakarating na sa lugar kung saan agad nilang inatake at pinaslang ang mga rebelde. Pumalag naman ang iba at tumakas naman ang iba, hinabol naman ng Shinsengumi captain na si Soji Okita, ang mga tumakas at isa-isang pinaslang. Nang papaslangan na niya ang isa sa mga ito, ay biglang dumating si Kenshin. Nagkita ang dalawa at nagsimula na ang matinding laban. Parehong magaling ang sword techniques ng dalawang samurai na ito, sa huli ay inatake si Soji ng kanyang sakit na tuberculosis, pero pinipilit pa rin niyang lumaban, bago pa man matapos ang laban ay dumating si Saito, kasama ang mga tauhan para tulungan si Soji. Bigla naman dumating ang mga kasapi ni Kenshin, ngunit sinabihan siya ng mga ito na umalis na sa lugar para tulungan ang iba pang mga rebelde na makatakas. Nagpatuloy ang labanan sa bawat panig ng mga rebelde at mga Shinsengumi. Sa buong gabi na ito ay nagkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng rebelde at Shuguni. Lumipas ang mga sumunod na araw, ay nagawa nilang paunahin at pakuntihin ang puwersa ng rebelde sa lugar. Walang nagawa ang mga rebelde kundi tumakbo at magtago. Maging si Kenshin ay mas naging alerto, dahil kahit anong oras ay maaari siyang mahuli ng Shinsengumi kahit anong oras. Sa isang gabi pa nga habang natutulog si Kenshin ay nilapitan siya ni Tomoe, mabilis siyang nagising at bumunot siya ng espada. Nang makita niya na si Tomoe lang pala, ito ay nagulat siya at humingi ng tawad, sinagot rin niya ang tanong ni Tomoe kung kaya ba siyang patayin ni Kenshin, kung sakaling bumunot siya ng espada, sinabi ni Kenshin na hinding-hindi niya ito makakayang gawin. Naitento ni Saito ang kota nila Kenshin at nahuli nila ang ibang rebelde, ngunit nagawa ni Kenshin na itakas si Tomoe sa lugar. Kinabukasan ay nakipagkita si Kenshin kay Kogoro sa isang secret spot. Doon ay sinabi ni Kogoro kay Kenshin na magtago muna sa isang safe house, hanggang sa gumanda-ganda ang sitwasyon. Nakiusap rin siya kay Tomoe na samahan si Kenshin doon, para may mag-aalaga sa kanya. Nang umalis si Kogoro ay kinumbinsi ni Kenshin si Tomoe na tanggapin na ang utos, sinabi niya na protektahan niya si Tomoe, sa abot ng kanyang makakaya habang sila ay nagsasama. Matapos ang mahabang lakad ay narating rin nila ang safe house, lumipas ang mga araw ay nasanay na rin si Kenshin sa gawain bilang magsasaka, masaya rin siya sa gawaing ito. Sinabi ni Kenshin kay Tomoe na ngayon lang siya nakaramdam ng kasiyahan sa buhay. Lumipas pa ang ilang araw ay binisita naman sila ni Azuka, para bigyan ng pera at iba pang supply. Pag-alis niya sa bahay nila Kenshin ay may tinungo pa siyang lugar, hindi niya alam na nakabuntot sa kanya ang kanan kamay ni Kogoro na si Katagay. Si Luke pala ang traidor at espiya na matagal na nilang tinutugis, nagbibigay siya ng information sa grupo ng Yaminubo. Ang Yaminubo pala ay isa pang grupo na pinagkakatiwalaan ng Shoguni, at gobyerno bukod sa Shinsengumi. Sinabi ni Azuka kay Tatsumi ang kinaroroonan ni Kenshin, pabalik na sana si Katagay para i-report ang katraidore ni Azuka. Ngunit nahuli siya ng mga Yaminobo at pinaslang. Pagkatapos ay binigyan naman ng misyon ni Tatsumi, ang pinakabata nilang miyembro na si Inishi. Kinabukasan ay pumunta si Inishi sa bahay nila Kenshin, at kinita si Tomoe na ate pala niya. Sinabi niya na nandun siya para tulungan si Tomoe, para sa kanyang plano na patayin si Kenshin. Sinabi naman ni Tomoe na wala na siyang balak ituloy ang kanyang plano, dahil napamahal na siya kay Kenshin. Nagalit si Inishi at nag-walk out sa lugar, sa labas ay nakasalubong niya si Kenshin na galing pa sa pamamalengke. Lumabas si Tomoe at sinabing kapatid niya ang bata, pagkatapos ay inamin niya kay Kenshin, ang kanyang buong kwento. Sinabi niya na namatay ang kanilang ina nang ipanganak nito si Inishi, sinabi rin niya na engaged pala siya noon sa isang samurai na kakabata rin niya. Sa kasamaang palad ay namatay ito, bago pa man matuloy ang kasal, nakita ni Kenshin ang lungkot sa mukha ni Tomoe kaya niyakap niya ang dalaga, pagkatapos ay naghalikan sila, at nauwi ang lahat sa alam nyo na. Pagkatapos ay nangako si Kenshin na kapag napabagsak na ang gobyerno, at nagkaroon na ng bagong era ng kapayapaan sa Japan, ay tatalikuran na ang pagkitol ng buhay. Masaya si Tomoe sa kanilang nangyari, kinabukasan ay nagsulat siya sa kanyang diary. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang espada, at nakipagkita siya sa kanyang kapatid sa base ng Yaminobo.
Si Tomoe rin pala ay nagbibigay ng information sa mga Yaminobo kagaya na lang ng pag-discover sa kahinaan ni Kenshin, pero napamahal na siya kay Kenshin, at mali-maling information ang binibigay niya. Pagdating ni Tomoe ay nagulat nang makitang si Tatsumi lang ang nandoon. Di niya alam na matagal na pala siyang hindi pinagkakatiwalaan ng Yaminobo, dahil alam na nila napamahal na siya kay Kenshin. Samantala nagising na si Kenshin at nagulat nang makitang wala doon si Tomoe, hahanapin niya sana ito ngunit biglang dumating si Azoka, at sinabi sa kanya ang katotohanang si Tomoe ay isa palang espiya. Sa una ay hindi naniwala si Kenshin ngunit nang sinabi sa kanya ni Azoka, na basahin ang diary ni Tomoe at nang inig ang kanyang tuhod sa kanyang natuklasan. Ang fiancé pala ni Tomoe ay si Kyosato ang samurai na pinaslang niya, at nagbigay rin sa kanya ng piklat. Hindi makapaniwala si Kenshin sa kanyang nalaman, dahil dito ay nagkaroon ng labis na kalungkutan sa loob ni Kenshin. Ang babaeng minamahal niya ay may binabalak na paghihigan, hindi niya alam na totoo pala ang pagmamahal sa kanya ni Tomoe. Pagkatapos ay sinabi ni Azoka ang kinaroroonan ng Yaminobu Group, kung saan matatagpuan niya si Tomoe. Narealize din ni Tomoe na kaya wala doon ang ibang miyembro ng Yaminobu, dahil sinimula na nila ang plano para paslangin si Kenshin. Inatake niya si Tatsumi pero madali lang siyang napabagsak nito, si Kenshin naman ay nanghihinang naglalakad papunta sa lokasyon na ito. Nang biglang tamaan siya ng mga pana sa katawan, nagulat siya nang makita ang Yaminobu member na si Nakaho, sinubukan niyang umilag sa iba pang pana nang biglang mahulog rin siya, sa iba't ibang patibong na inihanda ni Nakajo para sa kanya, napaluhod si Kenshin at nakita ni Nakajo na pabagsak si Kenshin, kaya nilapitan niya ito para tapusin nang biglang hiniwa siya ng espada. Dahil sa surprise attack na ito ay ika-ikang naglakad si Nakajo, habang nauubusan ng dugo. Pupunta siya sa isang kuweba habang sinusundan naman siya ni Kenshin, noon ay bigla niyang pinasabog ang isang bomba, at nagkaroon ng isang pagsabog. Tinamaan si Kenshin ngunit nagawa pa rin niyang makaligtas mula dito, ngunit nagkaroon si Kenshin ng panandaliang pagkabingi. Biglang dumating pa ang isang Yaminobu member na si Sumita, at nilabanan si Kenshin, patuloy na inatake si Kenshin at hindi nagtagal, ay dumating pa ang isang miyembro na si Momyoy, sinaksak si Sumita para masaksak din si Kenshin. Binunot ang espade at sinipa siya ng malakas, pilit na nilabanan ni Kenshin ang dalawa, kahit masakit pa rin ang nararamdaman ng kanyang puso. Sa huli ay nagawa pa niyang talunin at pabagsakin ang dalawa, naparelax na siya ngunit biglang dinodonate ni Sumita ang isang bomba, at nagkaroon na naman ng pagsabog. Sa pagsabog na ito ay pansamantalang nabulag si Kenshin, at napilitan rin siyang gamitin ang lagayan ng kanyang espada bilang tungkod. Pinuntahan ni Tatsumi ang nanghihinang si Kenshin, sobrang kampante niya dahil walang makita at marinig si Kenshin. Nagawa niyang hiwa-hiwain si Kenshin na hirap sanggahin ang mga ito, walang magawa si Kenshin sa bawat atake ni Tatsumi. Sinubukan rin niyang umatake ngunit dahil nga walang makita, madali niya itong napipigilan at naiiwasan ni Tatsumi. Nakita ni Tomoe ang paghihirap ni Kenshin kaya pinilit niyang gumapang para tumulong, pinakiramdaman ni Kenshin ang kinaroroonan ni Tatsumi, sinadya niyang magpahiwa sa balikat, at dahil dito ay nalaman niya na nasa harap lang ang kalaban. Dahil dito ay sinubukan ni Tatsumi na tapusin si Kenshin, bago pa ito mangyari ay ginamit ni Kenshin ang buo niyang lakas ng biglang. Sinalag ni Tomoe ang atake ni Tatsumi para protektahan si Kenshin, ang pangyayaring ito ay nasaksihan rin ni Inishi. Dahil sa sobrang lakas ng atake ni Kenshin, ay nagawa niyang paslangin si Tatsumi ngunit nataman rin ang kanyang minamahal. Unti-unti bumalik ang paningin at pandinig ni Kenshin, at labis ang gulat niya nang makitang pati si Tomoe ay tinamaan sa kanyang atake. Bago tuluyang mamatay ay humingi ng tawad si Tomoe, at hiniwa rin ang kanyang pisngi bilang remembrance sa kanilang pinagsamahan, bilang mag-asawa. Lumipas ang ilang araw ay binisita siya ni Kogoro, at sinabing nagpadala na sila ng assassin na papaslang kay Azoka. Sinabi ni Kenshin na papatay pa rin siya, hanggang sa matupad ang kanilang layunin, pag nangyari daw yun ay tatalikuran na niya ang pagpatay, bilang pagtupad sa pangako niya kay Tomoe. Pag-alis ni Kogoro ay binasa niya ulit ang diary ni Tomoe, at nabasa niya ang isang pahina na nalaktawan niya. Nadiskubre niya na balak talaga siyang patayin ni Tomoe, ngunit nagbago ang lahat noong main love sa kanya si Tomoe sa kanya. Sinunog ni Kenshin ang bahay kasama na ang katawan ni Tomoe, lumipas ang 4 na taon ay naganap na ang Battle of Toba Fushimi. Naglalaban ng pagitan ng mga rebelde na kinabibilangan ni Batusai, at mga Shogoni, samurai na tinatawag na Shinsengumi, walang tigil na nagharap ang bawat panig, naglaban ng dalawang pagitan at maraming namatay sa parehong pangkat. Hindi nagtagal ay sumuko ang Shogoni, at nanalo na ang mga rebelde sa gyera. Bago tuluyang matapos ang gyera ay hinamon ng Shinsengumi commander, na si Hajime Saito si Himuri Kenshin.
Si Batusey o Mamatay Tao sa wikang Tagalog, matagal na nilang nagkakatagpo ang isa't isa sa mga bakbakan pero ni minsan ay hindi pa sila naglaban. Hinamon ni Saito si Kenshin ngunit tumanggi siya dahil nga sa pangako niya sa kanyang yumaon niyang asawa na si Tomoe. Pagkatapos ay itinusok at iniwan na lang niya ang kanyang espada. Pagkatapos ang ilang oras ay nagkaroon ng malay, ang isang samurai na nagngangalang Yudo Jin-e, naglakad siya at pinulot ang espada ni Batusey. Lumipas ang 10 taon at umunlad na ang bansang Japan, at gumanda na ang buhay ng mga tao. Pinamumunuan na rin ito ng mabuting emperor na si Arimoto Yamagata, kaso ay merong drug lord sa lugar na nagngangalang Takeda Kanryuo. Yumaman siya sa pagbebenta ng rare na opium sa mga mamayan, wala na siyang koga sa business na ito, matapos niyang ipapatay ang mga taong marunong gumawa ng opium, maliban sa babaeng maganda na si Megumi. Si Saito ay nag-imbestiga kasama ang ibang pulis, at natagpo ang patay ang undercover nilang pulis. Ang buong scene, ay pinagmukhang kagagawan ni Batusey. Gayunpaman alam ni Saito na hindi ganoon trumabaho, ang totoong Batusey, nakita ni Kenshin ang wanted poster ng Peking Batusey, isa itong serial killer na nagpapanggap bilang siya. Biglang sumulpot ang babae na nagngangalang Kaoro, si Kaoro ay may matinding galit sa taong nasa poster. Dahil pinaslang nito ang kanyang tatay at siniraan ang kanilang dojo, inakala ni Kaoro na si Kenshin ang nasa wanted poster. Inatake ni Kaoro si Kenshin at madali itong nakailag, ipinakita ni Kenshin ang kanyang espada na nakabaliktad ang talam, at ipinaliwanag na isa lamang siyang hamak na manlalakbay. Nagsorry si Kaoro at umalis, pinuntahan ni Saito si Karyo at pinagsuspitsahan na tauhan niya, ang Peking Batusey na pumatay sa undercover na pulis. Ngunit dahil kulang ang ebidensya ay di nila ito hinuli, kinagabihan ay binalitaan si Karyo ng kanyang tauhan, na nakatakas si Megumi na tagagawa paman din niya ng opium. Si Odo ang nakapulot ng espada ni Kenshin sa umpisa ng pelikula, at siya rin ang Peking Batusey. Samantala nakitago si Megumi sa police station kaso lang na-track agad siya ni Odo, na agad sinugod ang mga ito at pinaslang ang mga pulis. Nagtago siya sa isang kwarto at matagumpay na natakasan si Odo, sa daan pa uwi ay pumatay pa si Odo ng isang pulis. Nakita ni Kaoro ang lahat ng pangyayari, na-realize niya na si Odo ang nasa wanted poster at inatake si Odo. Gayunpaman ay wala siyang laban kay Odo nang tatapusin na niya si Kaoro, ay biglang dumating si Kenshin at iniligtas ang babae. Ginamit ni Odo ang kanyang teknik para iparalisa si Kenshin, pero hindi ito umubra. Dahil sa liksi ng mga galaw ni Kenshin at ang peklat sa kanyang mukha, ay na-realize niya na siya ang tunay na Batusey, na matagal na niyang hinahanap. Bago pa man maglaban ang dalawa ay dumating na ang mga pulis, nang malingat si Odo ay agad itinakbo ni Kenshin si Kaoro. Dinala ni Kaoro si Kenshin sa kanilang tirahan, dati itong dojo na nagsara matapos patayin ni Odo ang tatay ni Kaoro, at Sir On mismo ang pangalan ng dojo. Naubusan na ito ng estudyante maliban sa batang si Yahiko, kinabukasan ay may dumating na gangster sa lugar, at pilit na gustong bilhin ang dojo. Tumanggi si Kaoro kaya sinira nila ang buong lugar, dumating si Kenshin at inubos ang mga gangsters na hindi ginagamit ang kanyang espada. Patuloy na binugbog sila ni Kenshin, pagkatapos ay natakot ang mga ito nang sabihin niyang siya si Batusey. Nalito si Kaoro kung sino ba talaga, ang Batusey na pumatay sa kanyang ama. Hinuli ang mga gangsters kasama na si Kenshin, kinuha siya ni Saito at dinala sa emperor na si Yamagata. Nalaman ni Yamagata na si Kenshin ay party ng mga rebelde, na lumaban para makuha ang kapayapaan at kaunlaran ng Japan. Inutos niya kay Kenshin na bumalik sa pagiging Batusey, para tugisin ang mga nagbebenta ng opium o druga, dahil maaaring makasira ito sa kanilang bansa. Dahil sa kanyang pangako ay tumanggi si Kenshin, minaliit siya ni Saito matapos makita ang nakabaligtad na espada niya. Kaya niyang protektahan ang tao kahit walang kinikitil na buhay, nilabanan ni Saito si Kenshin na ayaw pumalag sa kanya. Patuloy na umatake si Saito habang hindi gumanti si Kenshin, pinatigil ni Yamagata ang dalawa at nirespeto na lang ang desisyon ni Kenshin. Habang tinatakasan ang mga tauhan ni Karyo ay aksidenteng napadpad si Megumi sa lugar nila Kaoro, nakita niya si Yahiko at hiningi ang kanyang tulong. Paglabas ng kulungan ay anabangan siya ni Kaoro, na naniniwalang tinalikuran na niya ang pagiging Batusey. Dahil sa pagsadyap sa kanyang dojo ay inalok si Kenshin na manirahan muna doon. Pagbalik ay nagkakilala sila ni Megumi at kinagabihan ay kumain sila ng sukiyaki, sumaya ang loob ni Kenshin matapos ang mahabang panahon ng pagiging mag-isa. Dumating si Karyo at inalok siya ng maraming pera, kapalit ang kanyang serbisyo bilang bodyguard. Tumanggi si Kenshin at dumating naman ang street fighter at ex-convict na si Shinosuke, bitbit niya ang isang mabigat na espada at sinabi kay Karyo na siya nalang kunin na bodyguard. Hinamon niya si Kenshin at tinanggap naman nito, kaya lumabas sila para hindi makasira sa kainan.
Inatake ni Sonos si Kenshin na walang kahirap-hirap na iniwasan ang mga ito, inapakan niya ang espada ni Sonos, at tinanong kung tanggap ba ng kanyang kalooban na magtrabaho sa drug lord na si Karyo. Dahil mayabang lang siya at hindi masama ay nag-self-reflect siya, at hindi na tumuloy sa kanyang balak na magtrabaho para kay Karyo. Samantala inatake naman ng serial killer na si Odo ang mga gangsters, na nanggulo sa dojo ni Kaoro kinabukasan ay inimbestigahan ito ng mga pulis. Nandoon din si Kenshin at nakita ang isang babae, na iniiyakan ng isa sa biktima. Naalala niya ang kanyang asawa na si Tomoe na iniiyakan, ang kanyang fiancé na si Kiyosato na pinaslang ito kinagabihan. Ang mga peklat sa Pesni ay galing mismo kay Kiyosato, kinabukasan ay sabay-sabay na nagkasakit ang mga residente, kaya pumunta sila sa dojo ni Kaoro. Ginamit ni Megumi ang kanyang expertise sa panggagamot, at tinuruan sila Kenshin at Sanosuke kung paano gamutin ang mga residente. Kung paano gagamutin ang mga residente at pagkatapos ay sinabi ni Megumi kay Kenshin, na si Karyo ang may kagagawan nito. Kinontaminate niya ng opium ang inumin ng mga residente, sinabi rin niya ang kanyang nasaksihan noong nagtatrabaho pa siya kay Karyo. Isa-isang nagsimatayan ng adik sa opium, habang nagpapayaman si Karyo mula dito. Naalala ni Kenshin ang sinabi ni Yamagata na ang mga droga na ito, ay maaring makasira sa kaunlaran at kapayapaan ng Japan. Dahil ayaw niyang mangyari ito, ay plinano niyang tugisin si Karyo at ang kanyang mga tauhan. Sinabihan sila ni Kaoro na palihim palang umalis si Megumi at nag-iwan siya ng letter, na nagsasabing siya mismo ang papatay kay Karyo, dahil sa kanyang ginawa sa mga residente. Matagumpay na napasok ni Megumi ang mansyon ni Karyo, na inakalang gusto niya ulit magtrabaho bilang tagawa ng opium. Bigla siyang inatake ni Megumi ngunit mabilis siyang nasajep ng kanyang mga tauhan. Dahil dito ay sinaktan niya si Megumi, dumating sila Kenshin sa lugar, at inutusan naman ni Karyo ang sandamakmak niya mga tauhan, para pigilan ang dalawa. Nagkaroon ng matinding laban at kahit dalawa lang sila, ay matagumpay nilang naubos ang mga tauhan ni Karyo. Pinasok nila ang mansyon at pinigilan naman sila Gain at Inui Banjin, nilabanan ni Sanosuke si Banjin at nilabanan naman ni Kenshin si Gain. Nagpatuloy sa bakbakan ang dalawa at walang gustong magpatalo, ngunit mas magaling ang pamamaraan ni Kenshin. Sa huli ay nagawang talunin ni Sanosuke ang kanyang kalaban, si Kenshin naman ay natalo naman si Gain. Nagpatuloy ang dalawa at agad na tinungo ang office ni Karyo, nang bigla silang rat-raten ng machine gun. Dumating si Saito matapos hinga ng tulong ni Yahiko, pinagtulungan nilang tatlo na pigilan si Karyo at tuluyang hulihin. Pagkatapos ay pinalaya nila si Megumi at sinabihan sila na tinungo pala ni Odo si Kaoro, para gawing hostage. Agad tinungo ni Kenshin ang kinaroroonan ni Odo na ginagawa ang lahat ng ito, para buhayin muli ang pagiging batusay ni Kenshin. Naglaban ang dalawa. Gayunpaman mabilis nilang inumpisahan ang laban, nagalit si Odo nang makitang baliktad na espada ni Kenshin. Gusto niyang magseryoso si Kenshin, at ilabas ang kanyang pagiging batusay o mamamatay tao. Gamit ang special technique ay pinaralisan niya ang baga ni Kaoro, hindi makahinga si Kaoro at sinabi ni Odo kay Kenshin na kailangan siyang patayin, para matapos ang spell. Para kay Kaoro ay nagseryoso si Kenshin, at nagawang saktan ng malubha si Odo, kaya kumilos si Kenshin, para tapusin ang spell ay papatayin na sana niya si Odo, nang biglang sumigaw si Kaoro. Nagawa niyang kumawala sa spell, dahil lang sa kanyang kagustuhan na pigilan si Kenshin, sa pagbalik sa pagiging batusay. Kaya naman ay ginamit na lang ni Kenshin, ang kanyang teknik at binali ang kamay ni Odo, para hindi na siya muling makagamit ng espada magpakailanman. Dahil dito ay mas pinili ni Odo na paslangin ang kanyang sarili, pagkatapos ay binuhat ni Kenshin si Kaoro at bumalik sa dojo. Sa huling eksena ay makikitang masaya na si Kenshin, sa kanyang bagong buhay, kasama ang mga taong tanggap siya, sa kabila ng kanyang mga kasalanan noong nakaraan. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng police operation, na pinamumunuan ni Hajime Saito. Tinutugis nila ang mga rebelde na lumalaban, para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Habang nagaganap ang operation ay biglang inatake ni Sojiro Seta, mula sa mga rebelde ang mga pulis at pinagpapatay, pinakita niya ang kanyang estilo, na tumatalon-talon pa bago makipaglaban at napakabilis. Nakahiwalay sa kanila ang kanilang commander na si Saito, na nakatagpo ang mga leader ng mga rebelde na si Makoto Shishiya. Bago matapos ang gyera ay naging magkasapi sila noon. Kaya naman inalok ni Shishiya si Saito na sumali sa kanilang grupo, para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Tumanggi si Saito kaya inutos ni Shishiya na patayin si Saito, bago sila umalis. Apante tayo sa Kamiya Dojo, na marami ng estudyante. Gusto ng mga estudyante na magpaturo ng sword style kay Kenshin, ngunit tumanggi siya at sinabing mas bagay sa samurai, ang turo ng Kamiya Dojo.
Biglang dumating ang mga pulis at sinabihan si Kenshin na gusto siyang makausap ng government ministry na si Okubo. Sinamahan siya ni Sanosuke at tinungo nila ang minister office. Noon ay sinabi ni Okubo na kailangan ng gobyerno ang tulong niya para talunin ang rebel group na pinamumunuan ni Makoto Shishu. Ikwento niya na si Shishu ay isa ring batusei o manslayer na kagaya ni Kenshin. Magkasing galing rin pagdating sa teknik at sword style, ang kaibahan lang ay mas brutal si Shishu na kahit kalaban man o kakampi, ay walang awa niyang pinapatay. Kaya naman nang matapos ang gyera ay inutos ng gobyerno, sa pinakamagagaling na samurai, na traido rin si Shishu at paslangin, pinagtulungan nila si Shishu, at pagkatapos ay walang awang sinunog pa nila ang katawan niya. Nang umalis sila ay hindi nila napansin na nag-snow pala, at nag-apulan ng sunog sa katawan ni Shishu. Nagtamo siya ng burn sa buo niyang katawan, simula noon ay pinanggako niya na maghihiganti siya laban sa gobyerno. Kaya naman kailangan na talaga ng gobyerno ang tulong ni Kenshin, kahit na alam nila na tinalikuran na niya ang batusei. Bumalik ang dalawa sa Kamiya Dojo at sinabi ni Kenshin sa mga kaibigan, ang tungkol sa hiling ng gobyerno sa kanya. Tumanggi silang lahat lalong-lalo na si Kaoro, at natatakot na bumalik sa pagiging batusei si Kenshin. Lumipas ang araw habang bumabiyahe ay pasekretong pinasok ni Sojiro, ang karwahe ni Yukobo sa utos ni Shishu, binuksan ang pinto at walang awa niyang pinatay ang minister, at nakangiti pa ang baliw. Mabilis na nakarating sa taong bayan ang balitang ito, nakita nila Kenshin ang katawan niya at iba pang mga pulis na pinaslang na puwersa ni Shishu. Muling nakiusap ang tauhan ni Yukobo, na tanggapin na ang utos ng gobyerno, maging si Saito ay nakiusap na kanya at binigyan siya tip, na nasa Kyoto ang karamihan sa puwersa ni Shishu. Pagbalik sa dojo ay sinabi niya kay Kaoro na tatanggapin na niya, ang utos ng gobyerno. Alam ni Kaoro na wala na siyang magagawa para pigilan si Kenshin, kaya nanahimik na lang siya. Nagpaalam na si Kenshin sa kanya at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanyang buhay. Pag-alis ni Kenshin ay sinabi ni Kaoro sa lahat na umalis na si Kenshin papuntang Kyoto. Nagalit si Sanosuke dahil hindi siya sinama sa mission na ito, sa sobrang galit ay napa-walkout siya sa labas ng dojo. Sa labas ay nakatagpo niya ang samurai na si Oshi Shinamori, hinahanap niya si Batusei dahil merong siyang matinding galit sa kanya. Pinagtakpan ni Sanosuke ang kinaroroonan ni Kenshin, ngunit nagpumilit parent si Oshi, hinagis siya nito at naglaban ang dalawa, kinyulang ng lakas at tibay si Sanosuke na pigilan siya. Nang papaslangan na ni Oshi ay maswerteng napadpad si Megumi, sa lugar at pinigilan ang lahat. Samantala habang sumasalok ng tubig, ay biglang ninakaw ng babae na si Misao, ang espada ni Kenshin. Mabilis niyang itinakbo ang espada hanggang sa makarating siya sa isang village, kung saan madali siyang nahanap at nahabol ni Kenshin. Pilit pa rin niyang ninakaw ang espada, hanggang sa lumapit ang isang bata, na nanghingi sa kanila ng tulong. Inabot na sila ng umaga nang marating ang party ng village, kung saan nakatira ang bata. Doon ay napahagulgol siya sa iyak nang makita niya, ang kanyang mga magulang na walang buhay, na nakabitay sa puno. Ang buong lugar ay sira-sira na rin, mula sa kagagawan ng mga tauhan ni Shishu. Bigla silang nagdatingan para patayin si Kenshin, walang nagawa si Kenshin, kundi protektahan ang kanyang sarili at mga tao sa paligid. Ginamit ni Kenshin ang kanyang husay, at mabilis na inatake ang mga bandido. Natapos ang laban na walang tinamong sugat si Kenshin, pagkatapos ay biglang sumulpot si Sojiro at sinabihan siya, na gusto siyang kausapin ni Shishu. Sinundan niya si Sojiro papunta doon, nang makarating ay hinamon niya si Shishu sa isang laban, para matapos na ang kanyang pagrerebelde. Tumanggi si Shishu nang makita ang kanyang espada na nakabaligtad ang talam, gusto kasi ng laban hanggang sa kamatayan. Kaya naman ay inutusan na lamang niya si Sojiro, na humarap para sa kanya, naglaban ang dalawa at halos magkasing bilis lang sila ni Kenshin, makikitang nakangiti pa si Sojiro habang tumatalon-talon. Kahit na halos magkasing galing at bilis lang sila, ay nagawa pa rin ni Sojiro na matalo si Kenshin, at nagawa pa niyang putulin, ang espada ni Kenshin. Umalis ng luhaan dahil sa putol na espada si Kenshin, at bumalik sa village. Doon ay nakita niya ang mga tao na ginugulpi, ang mga tauhan ni Shishu, dahil sa ginawa nila sa kanilang lugar. Inudyok pa ang bata na patayin ang isa, bilang ganti para sa kanyang mga magulang. Bago niya ito magawa ay pinigilan ito ni Kenshin, at sinabing hindi niya gugustuhin, ang pakiramdam ng may pinaslang na tao. Samantala sa headquarters ni Shishu ay panakita sa kanya, ng kanyang tauhan na si Hoji ang kagamitan na gagamitin, para sa kanilang plano laban sa gobyerno. Iniutos ni Shishu na ipunan ang malalakas na samurai, na tinatawag na Ten Swords. Si Sanosuke naman ay patuloy pang nagpapagaling, pero napagpasyahan na niyang sundan si Kenshin sa Kyoto. Binaunan siya ni Megumi ng gamot, para sa kanya at para kay Kenshin.
Alam ni Sanosuke na matagal nang gusto ni Kaoru, na sundan rin si Kenshin sa Kyoto, kaya niyaya niya si Kaoru sa kanyang balak. Narating na ni Kenshin ang Kyoto kung saan dinala siya ni Mesao, sa isang hotel na pag-aari ng kamag-anak niya na si Okina. Si Okina ay leader ng ninja na grupo na tinatawag na Onowabonshu, noong kapanahunan ng gyera. Noong matapos ang gyera at nanalo ang rebel groups, dahil kay Batusei, ay inutos ng gobyerno na paslangin lahat, ang miyembro ng Onowabonshu Squad, na pinamumunuan ni Oshi. Inubos niya sila at dahil dito ay sinisi niya si Batusei, para sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Simula noon ay napuno siya ng galit, at paghihigant laban kay Batusei. Naging mas alerto si Kenshin na meron palang gustong tumugi sa kanya, dahil putol na ang kanyang espada, ay hiniling ang tulong ni Okina, para hanapin si Arai Shako, ang taong gumawa sa kanyang espada, na nakabaligtad ang talam.